Praise God. This morning, allow me to share with you the life of Gideon. Okay. Si Gideon, kisa nakailan ni Gideon, inyo ng silingan? Dili. Si Gideon, common kay na siya, especially katong naka-appeal sa mga Sunday school sa una. Uso kay ang mga Sunday school sa una, no? And dito sa Sunday school, tudluan ka sa mga Bible characters. No, mo bitaw nang, for the last 2 Sundays, we've learned sa kinabuhi ni Joseph, kinabuhi ni Hannah, o karon I know for sure nga naatay makatunan sa kinabuhi ni Gideon. Are we all excited for that? Amen. Praise God. So, I want you all to please rise once again as we are going to read our text coming from Judges 6:1-16 lang ang ako ang atong basahon karon, but ang ato ang text gyud gikan gyud sa chapter 6 hangtod sa 7. Taas-taas gyud ni. Napagid tay LDP graduation, so dugay ta makauli. Ready ba mo ana? Okay. Praise God. Let's all read. The Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of the Midianites. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in the mountain clefts, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza, and did not spare any living thing for Israel, neither sheep nor cattle nor donkeys. They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. It was impossible to count them or their camels. They invaded the land to ravage it. Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. When the Israelites cried out to the Lord because of Midian, he sent them a prophet who said, "This is what the Lord, the God of Israel says. I brought you up out of Egypt, out of the land of slavery. I rescued you from the hand of the Egyptian, and I delivered you from the hand of all your oppressors. I drove them out before you and gave you their land. I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of the Amorites in whose land you live." But you have not listened to me. The angel of the Lord came and sat under the oak in the Ophrah that belonged to Joash the Abizrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all these wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian." The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midians. Am I not sending you?" "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, living, none alive." Ang Ginoo magapanalangin sa pulong atong nabasa karon, magapanglingkod kita. So dito ko matingala anong full pack ka ita karon tungod kay karon ang atong LDP graduation, no? Sa atong moving up. Kinsa ba nagtuo kaninyo diri nga ang Dios na ay plano sa inyong mga kinabuhi? Amen. Wow, ganahan ko sa ning second service. No, ala gina. When may preach it, pastor, no? And dili lang kay isa lang ang plano sa Dios, but God has many purposes. God has many assignments sa atong kinabuhi. And along that journey, aduna kitay mga decisions nga himuon, aduna kitay mga challenges nga ibang atubang, aduna kitay mga responsibilities to fulfill. But one thing is certain, God's plan is always the best plan. Hallelujah! Lahi gyud ang plano sa Ginoo. It always brings Him the glory. It always ba nga mag-provide His presence, ang His presence, ang iyang power, nga mahimo nato ang tanan, tungod kay anaa siya nga magauban ka nato. Maybe some of you came here nga this morning and discouraged ka. Perhaps you are struggling in your relationship. Perhaps
nag-struggle ka sa finances, hello? Dagan pa kog bayranan, labi na si Judith. Kailan mo ni Judith? No? Nag-struggle ta ni Ana. Maybe sa imuhang trabaho. Pero, makaingon ka nga, Lord, murag silent kay ka sa akong mga pag-ampo. Wa na ko kasabot sa nagitabo sa akong kinabuhi. Sometimes we feel like life is one test after another. No? But remember this, if God is testing us, gialaw niya mga circumstansya, mga trials, there is always a purpose behind it. Amen. Instead nga, Lord, ngano nagapanghitabo, kini mo na yung pangutana, ingno ni mo nga, what? Lord, unsa pa man imuhang gustong itudlo kanako sa ingani nga sitwasyon. Because God is omniscient. He knows every detail sa atong kinabuhi, the past, the present, and the future. And in the story of Gideon today, we will discover 3 important truths. God calls us to obedience. Are we all ready to obey God's call? Amen. God grows our faith. Gusto sa Ginoo nga ang atong pagtuo mo tubo pa. And God gives us the courage. Kay tungod kay maabot sa panahon nga mubati tag kahadlok. I want you to give a little background sa atong story karon. Kisa excited. Ni graduate baya ko elementary education, so ganahan din mig story. So mo ni nahitabo. It started in Judges 6, niiyong padiri, Judges 6:1, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years, He gave them into the hands of Midianites. Imagine, for 7 years, the Midianites oppressed them. Nga sa panahon nga atong nabasa ngayon nga, kung magtanom sila, pag-ani, lahi ang muani. No? Hot doon pagyud tanan unya ito swarm of locusts murag dulon kabaga mugten sila ang mga camel di na nimo maihap sa ilang kadaghan unya pag harvest walay mabili, no camel, no sheep. Ang Israel grabe gyud kaayo, makaingon gyud ka, time to siya for poverty, powerlessness, grabe. 7 ka tuig kisa may naglisod na diri. Ay, kanunay man, pila naman ni katuig, pastora. No? Kanang pilok katuig nga, murag wala na ba, na, kanabitang, nagpuyo na ka sa kahadlok. No? Muna siya. Yung ba impoverished, meaning they were completely drained. No? Powerless and at the end of themselves. Nganong nahitabo kini. Judges 6:10, ingon pa na, but you have not obeyed me. No? Tungod kay, kabalumanta sa story nila. Gi-rescue sila sa Ginoo, gipalangga sila sa Ginoo, balik na pud sila. Kay usahay, ang kinabuhi kung hayahay, we tend to forget God. We became self-sufficient. No? Lami kay dili simba ng kuan, kay okay raman ko. Ako kay kog sweldo ter. Pwede ra way simbahay, pwede ra kanang anak kay maningkamot pagyud ta. No, ing ana ba? Pero kung naagay pagsulay, awa na gyud tay ko na duol kita sa Ginoo. Munang wa na gyud sila kaagwanta sa 7 ka tuig, di lang 1 year, 2 years, 3 years, 7 ka tuig. Lord, they cry out to God. Ngano man it, tugod po di ay, mawala sila ni tumandiya sa Ginoo. But, don't you know nga, kaning mga pagsulay nato, mga testings, for us, kuan sa atong attention ba? Calling us back, realigning our hearts and drawing closer to God. Kinsa ba diri nga mas nipaduol mo sa Ginoo sa panahon nga naamoy mga problema? Na atay mga kuan. Kay kung mga victory, ay, congratulations, grabe kayo, na-promote ka, okay kayo, I praise God, glory to God. Ana, no? Pero kung naagay nga, pag-uyog sa imuha, uyugon ta ba? Pag-uyog ka, Lord, grabe, hilak yug ka, di na nako ni kaya Ginoo. Kinsay nakasinati, anak. Amen. Usay, kaning mga trial is an opportunity to draw closer to God. Instead of seeing hardship nga, murag usa magipanisan magya ko sa Ginoo ani, sometimes we should see it as God's loving discipline. In Proverbs 3:11-12, it says, the Lord disciplines those He loves. Kisay nakatilaw sa disiplina sa Ginoo,
Kay usay mga gahi kay ta. Pero salamat sa Ginoo kay gigugma ta mo ng disiplinahon ta mo bitaw ning mga mama mayon nga bunala nato or usa man. Kaya naman palangga mo ba? Ano man yaw yung mga mama? Kani para man sa iyo kayuan ano ni man yo mo disiplina mo. Gikapoy na biya ko sa pagkamama may gani happy mother. Ano mga generation alpha? No, kagrabe kaayo. Wow, ma'am. Wag na anak si ma'am, no? Terribly daw. So, kani siya, ingon pa si C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. No? Sometimes pain becomes God's megaphone. No? Munang, kanang, kung kita ba, dut pain, gani, muduol kita dito sa Ginoo ba ya? No? Og mo na siya, ang kaanindot, nga kung mo, tawag ta sa Ginoo, mo sa man ang Ginoo. Mutubag. Tama. Mutubag siya. Sama kang Gideon. He responded. Even sometimes we are slow to repent. Usay dugay pa kay ta mga ipasaylo, mubalik sa Ginoo. Pero once nga mo cry out to the Lord, ang Ginoo gyud mutubag gyud siya. Salamat atong tagapalapak atong buhi nga Dios. Hallelujah. Yung padiri nga God is never slow to show mercy. Amen. Siya magpakita gyud sa iyang mercy mga igsoon. And when God begins to move, kay mo na nahitabo, wala lang siya ni fix sa Israel situation, kundi ni raise up siya someone, gikan sa brokenness, gikan kanang someone nga iyang paglantaw nga dili siya qualified. Someone nga, iyang palantaw sa iyang kaugalingon, dili siya strong. Pero gitawag siya sa Ginoo. And that brings us to our first lesson. God calls ordinary people. God calls fearful people. No? Kaya nga naman, God always sees more than we do. Mo ni ang story nato karon in 11 to 12, okay? Kung atong basahon ko ni sa Bisaya, unya miabot ang anghel sa Ginoo dito sa Opra. Milingkod siya sa ilalom sa punuan sa kahoyng terebinto, tugas nga iya ni Joash ang kaliwat ni Abizer. Ni atong gayo si Gideon nga anak ni Joash naggiok. Kasi naggiok, threshing wheat ba? Nga anak giok kanang mga farmer og trigo dito sa puganan sa ubas, wine press. Aron dili makita sa mga Madianhon ang trigo. Grabe, imagine that. Dito siya, nagtago. Meaning, nagpuyo siya sa kahadlok. Kay bisig, pag-anak niya karon, kwaon na po ni sa mga Midianites. Nagpakita, yung padiri, ubas, aron di makita sa Midian ang trigo. Nagpakita kang Gideon ang anghel sa Ginoo, og maingon, maisog og kusgan nga tao, ang Ginoo nagauban kanimo. Nakaingon siya nga, nahadlok siguro siya ba? Naaman diya, no? Nga, murag nagtago siya ba? Yan niingon ni Kalit ba? Ngit-ngit gabi nga, niingon nga, maisog, kusgan nga tao. Pag ingon ni Gideon, kinsa may isog? Kinsa may isog? No? Kinsa man ni siya? Kinsa man ni nga isog? Tungod kay, Gideon did not see himself as mighty. He saw himself as weak, fearful, and unqualified. But God always sees more than we see. When God looked at Gideon, He did not just see a frightened farmer hiding. God saw a warrior. Wow! God saw a deliverer. God saw what Gideon would become through his power. Amen. Ing-ana, kabalo ang Diyos. Nakaila siya kanimo. Church, God still works that way today. Sometimes we only see failures. Sometimes we only see weaknesses, fears, and our limitation. But God sees our potential. Amen. God sees purpose. God sees what His grace can accomplish in a surrendered life. Amen. No, lahi ang panglantaw sa Ginoo sa imuha kay sa imong paglantaw sa imong kaugalingon. Ingnon ka nga, sister, pag Bible study lagod kay nindot jud kaayo nga maka-witness ta ba?
kanang kuan pastor kanang dili ra ba ko maayo mama ba kanang dili kay ko kakuan mama kulbaan ko dagang kang balibad sister ikaw si dala magdala dito sa kanang kuan pastor kanang si kuan lang si pastora kuan ba Pastor Luli, Pastor Juna, kay mga pastora man na sila. Ikaw, sister, dili kito presidente sa MM. Nga naman, nibati na kagkahadlok. Imong pagtanaw sa imong kaugalingon nga di nimo kaya. Pero, nakakita ang Diyos kanimo. Amen. Gana akay potential mga igsuon. Amen. Even gani si Gideon, makaingon ka, Gideon struggled with doubt. Kay nangutana man gid siya. The Lord is with you. Mingon ka nga, ano makaingon mga nagauban ang Ginoo kanako? Why is this happening? Nganong naamay mga ingani nga mga napaghitabo karon? Asa naman ang mga milagro sa Ginoo? Usao man nako pag-save sa Israel, he doubted himself. No? He felt weak. He felt unqualified. But God saw his potential. Amen ba? And maybe some people here today feel the same. No? But remember this, God does not call people because they are qualified. He qualifies the people He calls. Amen! Hallelujah! Siguro sa una, tagaan kag kuan, ginakon nimo ang mga ministries diya or nabati na ginimo ang tawag sa Ginoo nga mahimo na jud kong lifeline leader kani ana pero naunhan dugas kahadlok kay bisi pag-lead nimo why mo follow naguna nag-overthink tapog ka basi kuan dili ni mao akong isulti na ana nagdula na sa imuhang huna-huna pero once mo obey ka sa Ginoo no nindot jud kaayo no so ako matan-awan ka na diri kaning picture. Kani adto na anay BLT. Gamay pa kay sila si Pastor June pa jud ang mo himo sa pag-share. Ya karon BOLT na. Pila pa lang. Ingkanya pa lang sila. Paskang pangita na ko anang pictura lagi. Gamay pa kay si Pastor. Gwapa lang gihapon ko. No? Og after ni ana mo ni BOLT. Kani ang mga ano nga sagurin niyo na, magsabot sa ta. No? Kani siya, mga BOLT, daghan na kaayo nga mga leaders, no? Bethel Outreach Leadership Training. Sa una, gagmay pa lang, pero at least na ay nitubag sa tawag. Karon nagkadaghan na. Mga lifeline leaders nato, kani adto. Kanira, tanawa. Kanang naka-stripes mo na si Pastor June. Basig ko ano, kanang naka-pink diya nga, kuan, mo na, ako na. Diya, no? O karon nidaghan ang atong mga lifeline leaders, mga spiritual parents, tungod kay ni tuota sa tubag, no? Ni respond ta sa tawag sa Dios. So do not underestimate what God. Praise and worship team. Gamay pa na akong mama diha. Kaya akong mama lagi og wala pa to na kuan og kanang kuan na yang ngipon. Back up gyapon to siya. No? Praise God. Muna siya pinakadugay nga praise and worship team. No? Munang padayon kita mga igsuon sa atong tawag. Hallelujah. Do not underestimate what God can do through you. One of the biggest lies we believe is this: God only uses special people. No. The truth is, God delights in using ordinary people for extraordinary purposes. Amen. Nga naman kayong ka-ordinary, yung si Gideon nga, weak iyang clan, least siya sa iyang family. Anak ra gyud. Pero nga nung gitawag sa Dios, kay lahi ang nakita sa Ginoo kaniya. No? If you're a born again believer, your identity is not based on your failures or insecurities. Your identity is found in Jesus Christ. Amen. The Bible says, you are God's child. You are justified. You are free from condemnation. You are loved and accepted by God. You are His workmanship. You are redeemed and forgiven. Amen. Dapat mabayuan nato na mga igsuon. Dili ta ingon nga weak ta, ang alit ta, madlukon ta. Ang isa ka pastor iyan ning gisum up together. You are blood bought,
spirit-filled, heaven-bound warrior equipped by God to tear down the strongholds of the enemy. Woo! Nagwa mo nito, oh? Anak ta mga igsoon na. Usay mag-struggle ta because we do not fully understand who we are in Christ. No? Usay i-define na to atong kaugalingon sa atong mga past, sa atong mga mistakes, sa atong mga fears, but God defines us by His grace. Amen. Salamat sa Ginoo. No? Iyong padiri, after being called a mighty warrior gini si Gideon. Gideon immediately questioned God, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Nangutana dayon siya. Naamang ka ang Ginoo nganong naamay ang ana. So, usay na-feel magun niya nga abandoned na siya. Abandoned na sila. Nakakalimot ang Ginoo sa ila. But remember this, God's silence does not mean God's absence. No? Even when Gideon doubted, God remained faithful. Praise the Lord. Usay ang ingon sa Judges 6:14, go in the strength you have. I am not sending you. I will be with you. That was Gideon's real strength. Dili yang ability, yang confidence, yang experience. His strength, God's strength. Ang iyang kusog, no? Nagikan gyud sa presensya sa Ginoo. Amen. And church, the same is true for us today. When God calls you, He also promises, I will be with you. Amen. Busa katong nituman sa tawag sa Ginoo, di ka pasagdan sa Dios. Ang Dios mag-uban kanimo. Dili kay bright ka, no? Kung dili naa ang Dios, you know kung kinsay nag-uban kanimo. Amen. Munang dili gyud ka mahayan nga nitubag ka sa ni-answer ka sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Praise the Lord. No. Ingna ay mong katapad, God will be with you. Busa ayaw kahadlok mga igsuon. Ang Ginoo mo pili ka nato, feeling nimo ordinary ka, pero maka-accomplish kag extraordinary. Amen. God does not choose people based on their strength, but based on His purpose sa atong kinabuhi. Nakita sa Diyos ang atong potential. So do not let fear stop you from answering God's call. God can use us. No? Your weakness does not limit God's power. Never think you are weak for God to use you. No? Kay kabaluta nga gamiton ta sa Ginoo. Remember, David was only a shepherd boy. Moses struggled with speaking. Jeremiah said he was too young. Gideon was hiding in fear. Yet God used every one of them mightily. Amen. So, dibati na ba kakaroon yung nga, kaya ra gid ay. No, dili gid ay kukuan. Mag-uban ang Ginoo. Bisig pa bati nimo sa imong kaugalingon nga ingani ka. O nag-ubos imong panlantaw sa imong kaugalingon, pero ayaw mga igsuon kay ang Dios mag-uban kanimo. Amen. Tabangan kaniya. Mulig tag Bible study, mayon ka primero mayon kag Madam, kanang unsa naman to? Nindot na lagi kaayo. Mulid kag praise. Kani atong praise and worship team diri gaganiya, salamat sa ilang mga kinabuhi. Actually dili to nila schedule. Tungod kay nagka na mga kakulian sa mga schedule gyud ni ana, nya late part na lang gyud kaayo sila nahibalan, pero kani sila Tuesday ginahatag naman ang kanta, nagakapa na gini sila, so kabalo na gyud sila sa kanta tanan. Pero lisod biining ikaw gyud ang magdala sa pag-lead, no? But praise God, gidawat gyud nila ba nga sige maningkamot gyud sila nga ilang mahatag ang pinaka makater ta sa pagdayeg sa Ginoo. Amen. Kay ang Ginoo man ang mamuhat. Ako dugay na kay kong praise and worship team member unya magwali diri, pero every time nga mutindog ko diri, mubati jud ko usay og kahadlok ba. No? Nga ana ra ba yung pagtan-aw? Ana ra ba? Oh. No, pero kabalo ko nga ang Dios nagbutang nako diri.
ug ang Dios magauban kanako. Amen. Praise God. So, God is not looking for perfect people. He is looking for a willing people. Amen. So, kung ang Diyos magtawag kanimo, di kaniya pasagdan, kundi ubanan kaniya, i-shape pa kaniya. No? Because calling always leads to a response, and faith always proven through surrender. That leads us now to our second lesson. God demands obedience and full surrender. Karon, kay pilit naman siya, giana na siya, karon usay response niya. Mo-obey ba ka si Gideon? Before Gideon could lead Israel publicly, God first dealt with his personal life. This teaches us that ang tinuod nga pagtuo always includes obedience. Everybody say obedience. No? Niyon pa si Dwight L. Moody, give me 10 men who fear nothing but sin and love nothing but God, and I shall change the world. So gikinahanglan gyud ay nga naagid tay kanang deep nga commitment diya sa Ginoo. Kay tabangan gyud ta niya. God uses a person greatly. Before God used that, He first works deeply in a person's heart. Una nga gihimo ni Gideon. Gideon's voluntarily brought an offering to the Lord. Oh. Nindot kaayo sa verse 18. Ako ni basahon sa Binisaya. Ha? Ayaw una, pagbiya kay maghalad ako kanimo. Mitubag ang Ginoo, hulaton ko ikaw. Milakaw si Gideon og nagluto og usa ka nating kanding. Kanding. Alis dugay-dugay gud pagpaabot ay no kay kanding baya. Kisa may nakaihaw kanding na. Dali ra di ay. May mga butcher ta. Oh. Og naghimo siyag pan nga walay patubo, ginamit ang tunga sa sakong harina. Pagkahuman gibutang niya sa basket ang karne o gibutang ang sabaw niini sa kaldero o gidala ang mapagkaon ngadto sa anghel sa Ginoo didto sa ilalom sa punuan sa kahoyng terebinto, tugas. Miingon kaniya ang anghel sa Dios, itungtong ang karne o pan niining bato ug ibubo niini ang sabaw. Gituman kini ni Gideon, unya gitandog sa anghel sa Ginoo ang pagkaon, pinaagi sa tumoy sa sungkod nga iyang gigunitan. Kalit lang may misiga nga kalayo gikan sa bato ug gilamoy ang karne ug pan ug unya nawala ang anghel. Sa dihang nakaamgo si Gideon nga iyang nakita ang anghel sa Ginoo, miingon siya, "O Ginoong Dios, nakita ko ang imong anghel ug nagkaatubang gayud kami." Miingon ang Ginoo kaniya, "Ayaw kahadlok, dili ka mamatay." Before Gideon fought battles publicly, he first worshiped privately. Nihalad sa siyadya sa Ginoo. Ug number 2, unsa iyang gihimo? Gideon obeyed God by cleansing his home. Nga naman, kay kana iyang pamilya had idols on their property. They were violating the commandments by worshiping Baal. So God commanded Gideon, tear down the altar of Baal, cut down the Asherah pole, build an altar for the Lord, offer a sacrifice to God. Dili baya ni sayon? Tumano ni muna? Hadlo kay ka sa imong gunang papa. Mong kago nimo, imong gubon. No? O accepted na sa community. But if Gideon wanted victory publicly, he first needed purity privately. No? Sometimes gusto ta gamiton sa Ginoo, but we refuse to surrender completely. Before God can use us mightily, He must first be magnified in our lives. Mahimaya siya sa itong kinabuhi. He must first the Lord of our homes. He must first deal with the idols of our hearts. Naasa tayo pagpalimpyo mga igsoon. Walay shortcut ni anak. Unsa man ang mga idols? Daghan, pride, bitterness, hidden sin, worldly desires, unhealthy relationships, love of money, compromise. Whatever competes with God must come down. So, isog-isog gid po ni si Gideon. Kay kabalo man siya nga iyang gituman ang Dios. No?
nituman siya sa Ginoo. Pero bisin pa nga nituman siya sa Ginoo, nibati gyapon siya kahadlok. Nibati gyapon siya kahadlok. Nganuman, wa biya niya gihimo nagbuntag. Gihimo niya ang pagpagkuba gabi. Nagpatabang siya og 10 servant, no? Nga iyahang pagtabang sa pagguba. Because courage is not the absence of fear. Courage is obeying God despite fear. Bisig na kay kahadlok karon, pero kay nituman man jud ka, ang Ginoo mag-uban kanimo, no? Sometimes people think nga usay kita magkristohanon wala nay kahadlok. Nahadlok baya si Gideon, but still he obeyed. And God honored the obedience. Nga naman, the men of city wanted Gideon, pag abot niya nga, uy, kinsa may nagubaan ni dire? Na yun siya, si Gideon, katong anak ni Diyos, sige, patyo na to siya. Ikaw daw, samot, nagkagahadlok. Pero, ingon ri, the men of the city wanted Gideon's dead, but God protected him. Even Gideon's father, Joash, defended him. Nabali na, no? When you stand for God, God will stand for you. Yeah, no? Nindot kaayo. And yet, even after sa obedience ni Gideon, wala raman dayon ni kalit og kahadlok. Nawala ang iyang kahadlok, pero ang iyang pagtuo ni grow pagyud. Ing anak ba tabang ison ba? Bisig na atong kahadlok, pero tabangan ta sa Ginoo nga mutubo pang atong pagtuo diya kaniya. Ma-shape ang atong confidence because God doesn't just call us once and finish His work immediately. He patiently walks us through a process of becoming. Kaba, karon nga nangalagan mo sa Ginoo, labi na to na ministry, di labi mo pareha kani adto. Kisay nakita sa kabaguan, kani adto murag ganang, sige nya, uni-obey tuod ka. Pero karon, lahi na. No? Naanak tungod kay gishape sa Ginoo ang imong pagtuo, ang imong confidence. Amen. No? He patiently walks us through a process of becoming, and that brings us to our third lesson. God is patient with our faith process. One of the most encouraging truths in the Gideon story is that even after Gideon obeyed, he struggled with fear and doubt. Naagyapon, ni-obey na baya siya, pero naamagyapon ang kahadlok. Uy, kisay mahadlokon diri. No? Have you noticed that? Gideon already naka-encounter na siya sa angel. Unya, ni-obey na siya by tearing down the idols. No? Empowered siya by the Spirit of God, yet he still asked God for assurance. Iyong pagit siya nga, Lord, tinuod na ba yun ni? Imo ba yun kung tabangan sa pagluwas sa Israel? Many of us, just like Gideon, we love God but sometimes we still doubt. We obey God but sometimes we still fear. We trust God but sometimes we still ask, Lord, are you really with me? The good news is this. God is patient with us while our faith is growing. Amen. Praise God. So, ang Ginoo, naka-understand na siya sa atong mga weaknesses. Ningon pag ganing nga, if you will save Israel by my hand, as you have promised. Nakita na kayo, kay niingon na baya ang Ginoo, nga gamiton ti ka pag-save sa Israel. Pero, wala pa good fully na, unsa man, nituo si Gideon. Nangayo pagitsag sign. Familiar? Yeah. Kanang, Lord, mahimo na dyan ko, Lord. Kapasar lang dyan ko, Lord. Kapasar lang dyan ko. Ay ko sign, makapasar ko, Lord. Ubay na dyan ko, Lord. Tanan. Agoy, kinakapasar man. Iyan pa siya, ay Lord, isa na lang ka ng makatrabaho. Di lang isa ka sign, kundi duhag yun. Sama ka Gideon, iyan siya. He placed the wool of fleece on the threshing floor and said, if there, sa 36, mas maayo nga sa Bisaya. Mingon si Gideon sa Diyos, mingon ka, nga gamiton mo ako sa pagluwas sa Israel? Aniya, magbutang akong balahibo sa karniro, sa among giukanan og trigo.
Kung mabasa kini sa yamog, apan mala ang yuta sa palibot ni Eni, pahibaluan ko nga ako gayud ang gamiton mo sa pagluwas sa Israel, sumala sa imong sulti. Ug maog yun ang nahitabo. Pagkasunod ang adlaw, sayo pagkaayo nga mibangon si Gideon, gikuha niya ang balahibo sa karnero o gipugan. Ug nakakuha siya usa ka yahong nga tubig gikan niini. Miingon si Gideon sa Dios, palihog ayaw kasuko kanako. Niining ulahi kong hangyo. Niining higayuna ihangyo ko nga kining balahibo sa karnero na usab ang mala. Gabi po ni si Gideon, no? Primero, basa. Yuta, mala. Karon, balahibo, mala. Yuta, basa. Muna ihangyo ko ngayon, apan basa sa yamog ang yuta sa palibot nini, pagkagabi, gihimo kadto sa Dios, mala ang balahibo sa karnero, apan basa sa yamog ang yuta sa palibot niini. Kuyaw kay ta mangayog sign sa Ginoo, no? Di lang kay isa, duha, no? Pero mga igsoon, wala baya gi-reject sa Ginoo ang paghangyo ni Gideon. No? Ingon siya, for the place to remain dry where the ground became wet. And again, God answered, what patience, what mercy and grace. God did not reject Gideon because of his weak faith. Instead, He patiently strengthened him. Ni ana, huwag ikaw pa daw, ginikanan. Tama na lang, isa na lang ha. Isa na lang gimik. Kung kuan yun ka na, makapasar yun ko maunor. Tagaid yun kong iPhone 17 Pro Max. Fully paid. No, naatay ana. Letter B, God encourages us while our faith grows. Sometimes we think God only uses people with perfect faith. But Gideon's story teaches us that God works with people whose faith is still developing. God did not shame Gideon. God did not abandon Gideon. God continued to encourage him. Why? Because God sees not only where you are now, but also what you are becoming. Kabalo siya nga mahimog yung mighty warrior si Gideon. No? The same fearful man nga nagtago dito sa wine press would later become the man who lead Israel to victory. Siguro naa ka sa imong wine press season karon. Hadlok ka, dagang kag pangutana, nag-struggle ka, but God is not finished with you yet. Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Amen. Praise God. Salamat sa tanan nga padayon sa ministry mga igsoon. Amen? No? Padayon kita. Kay kabaluta, nga encourage lang yapon ta sa Ginoo. Nga usay, kung mawad-an ta og pagtuo, pagsalig, ang Ginoo ang mo encourage gani kanato. But, remember, na ako'y reminder diri. Gideon's fleece was not meant to become a pattern for refusing to trust God. God had already spoken clearly nga siya jud. Sometimes people say, Lord, kung mahitabo ni, then I will obey you. Kung mahitabo ni Lord, kanigid Lord, mukondisyon pa. But delayed obedience is still disobedience. The real lesson here is not the fleece. The real lesson is the patience of God toward growing believers. Gabi yung pasensya ka nato. So God is patient with us while our faith matures. No? Dito po ba tamay son? Dili ba ang presa ulo yung ato lang? Pero makita ba nimo imuhang spiritual growth karon? No? Nga dili na kay karon padayon lang yung ka. Jesus way yung ka. Usay mo na dili pa. Pero sige lang, i-shape pa ta sa Ginoo, ubanan ta sa Ginoo. Weak faith can still grow into a strong faith. Amen? Labaw sa tanan, nakasabot ang Ginoo sa ato mga struggles. Nakasabot ang Ginoo nga mubati gyapon kitag kahadlok. Ay, ina ka ng mga lifeline leaders diya. Nagyapon na, uy.
No? Kanang mga worship team, every time nga mutindog ko diri, or dugay na ko magwali din mo, batik, yapon ko, murag mga halok ba ko, or makulbaan, ingana ba? No? Pero, unsa tayo giingon? I am with you. God will be with us. Ubananta, siya'y ba'y nagtawag ka nato, ni-respond kita. Ubananta sa Ginoo. Kana lang, nindot na gyud kay na nga promise sa Ginoo nga, mag-uban day ka kanako, Ginoo. So do not give up just because your faith is weak. No? Saligan nato ang atong buhi nga Dios mga igsuon. Remember that spiritual growth is a process. No? God is still working sa atong kinabuhi, step by step, building your faith and leading you forward. Kung ma-shape na ang atong mga pagtuo, mga igsuon, ana man na, pagtawag, gibati kag kaubos, pero gitawag ka sa Ginoo, ni-obey ka. Pag-obey, na pag-cleansing nga paghimuon, private worship biya sa Ginoo, ana pag-yud ka. Pero naagyapon ang kahadlok, no, nangayo pag-yud kag sign, kanina gyud. Paron, gi-shape gyapon ang imong pagtuo, pagkahuman, bang! Victory! Praise God! No? Ingon pa diri nga, when God finishes shaping your faith, He shows that the victory was never about your strength, but about His power. And that leads us to our fourth point. God gives victory through faith. Amen. After nga gidil sa Ginoo ang obedience ni Gideon, gidil po niya ang the next step was faith. Now Gideon was ready for battle. Andam na ba ta? Andam na. Ready na jud kayo. Okay na jud kayo ni. Ikaw na jud Lord, ikaw na jud anak ko ni Lord. Karon battle na. Okay, di na din pwede 7 years na ni, grabe na jud ni kayo. Anna. Instead of increasing Gideon's army, God started reducing it. Why? Ngano pagamyan pa man ang army nga gamay naman yun ni kaayo? Because God wanted Israel to understand that victory would not come by human strength, but by God's power alone. Amen. Usahay man good, kung daghan ka ita, okay kayo, nya yun nga, kami man good na, ano rin, glory to me ba? O si pastor pa, pag glory to me, butdan ka og bokol, no? Ano na, unya makaingon na ka nga, wala, murag mawala na sa passing ang pagtabang sa Ginoo. No? Karon, God reduces our strength so we can depend on Him. Ingon in Judges 7:2, ningon diri nga, daghan man kaayo mo. No. Daghan kaayo, the people with you are too many for me to give the Midianites into your hands. Lest Israel boast against me saying, my hand has saved me. Ang nabati ni Gideon ato, di magin midaghan. Kaya you know, 135,000 ang kalaban. 32,000 lang sila. Outnumbered yun kaayo. Di babalansi ba? Burag. Yet God said, there were still too many soldiers. So God told Gideon, anyone fearful, go home. Karon, kung ikaw apikas 32, di ka mo go home? 32 niya, ikaw leader Gideon niya. Ayaw dyan mo pag isog ba yata? At tapang at tao, hindi atakbo. Oh, anak ta, isog ta, nana. Bisig unsaon pa mga igso, nagi mga taslakan. Sa atong mga kauban, ang nagpalista, 30, ang niabot, pulo. Familiar? Anak pa. No, so, grabe kayo. Niabot na, kabalo ba mo pilay na hibilin? Wala pa. Ay, advance po kay Kamdam. Oh, niabot na lang og 10,000. Uy, 10,000. Wala. Ubay-ubay po ng 10,000, no? Kay karon ang gira karon di naman mga army kay mga drone na day na karon nga. Pshing! May gari di sa Pilipinas kay balibog ta ba? Kay ang isalo nato pikilbul man. Puk! Oh, balag magira basta pikilbul ta. No? So ingana ba no? Grabe kaayo. 10,000 ingon ang reduce the army again. Adtua sila sa tubig. Ako'y magpili
katong niinom nga paana 300 kabuok. Stayed alert and drank with their hands. Ang uban kay murag ni ana man og pag-inom. Murag iro. Pero katong ni ana alerto. Mao to. God chose only the 300. Oh, ganahan mo, apil mo sa 300. No? Meanwhile, the Midianite army numbered 135,000 men. That means one Israelite soldier faced around 450. Oh, isa ka soldier, 450? Humanly speaking, the battle was impossible. Panaon, ganina pas buntag, may probinsyano kay bisi pagdagan kayo, pak, walay patay, buhi gyapon. Oh, Niko may padaghanon ni probinsyano no kay wala gyud ba anto wa gyud ba bisig mga igo na sa mga bala ana gyapon murag mga Indian nga mga movie ba tag duha ka oras mga Indian makasaysayo pa pag abot sa mga murag mga pinatyanan na sila mo ana lang sa ana ang mga sa happy ta gyud ya mo ana din ana na pud backflip ana nya ang daog ang aktor, buhi. Amang gumay ka, iyo probinsyano ra jud mo. Ang yung tanaw. Oh. So, makaingon bitaw ka nga, sometimes God allows impossible situations so we will stop depending on ourselves and start depending completely on Him. Amen! Hallelujah! Yung Padre, God often removes our confidence in human strength so we can place our grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Praise the Lord. Salamat. So, hilig, gwapo kayo, no? Ordinary. Pili sa ordinary people. Karon na pud, gamay na lang pud kaayo. 300. Letter B. God's presence is greater than our problems. Can you imagine how Gideon must have felt? 300 men. But here is the lesson. When God is with you, you are never outnumbered. Oh, the world may say, weak. Ay, mayang people, ay, weak lagi ka. Oh, ano na mga General Alpha, Generation Alpha, mga weak. No, may sa mga weak daw. You don't have enough. You cannot survive this. But if God has called you, He will also sustain you. Amen! Praise God. Munang hangtod karon ang Lifeline leaders nga akong gipakita giya. Lifeline leader gihapon hangtod karon. Muna ato pag mentoring namo kay ako na ang naandam raman kay mga sabon, ni dawat ba po sila, nga pila kadugay nila sabon ilang amo silang i-appreciate sa ilang kadugay nga Lifeline leader. Ma'am Lenny, di ba? Kani si Ma'am Lenny, ang hallelujah ni Ma'am Murag, hallelujah. Praise God, Ma'am. No, makit ang gyapon nung unsa kadasig si Ma'am Lenny bitaw, tungod kay kabaluta, nga kung kauban nato ang Ginoo, enough na good kaayo. The presence of God and the power of God are enough. Sometimes, madiscourage ta kay makalimot manggod ta, kay ang atong focus ba? Focus, atong focus di ay. Ang atong focus, asa man? Dito sa kadako sa problema, dito sa kakusgan sa kaaway, dito sa kaimposible sa sitwasyon. But faith reminds us, God is greater than every battle we face. Amen. Munang, salamat sa Ginoo nga nipadayon gyapon ato mga Lifeline leaders. Ug I know daghan pa nga mga leader, daghan pang mga Bible study leaders, daghan pang mga leader ang gitawag sa Ginoo. Letter C, God uses unusual ways to bring victory. Karon, okay na gyud na, Lord ha? Ordinary ra ko, gitabit ko nimo 300 pa gyud ako mga men. Karon unsa may kung muadto ka gira, unsa man sa unang panahon, unsay dalon? Sword. O spear, napay mga shield. Ana. Kuyaw kay ang pandala. Ang gidala nila. Trumpet, clay jars, torches,
Unya, 300 ka buok. Oh, nakita ba diha? Oh, di sana mao. No? Kana ang gamit. So, ni-obey man gyud si Gideon. So, mo ni tabo. Sige, divide ta 3, ana dito. Unya, primero gibuak nila ang clay, ang jar. Pag buak tag dagan siguro kaayo, no? Hasta siguro apil siguro ang taga kuan dito, taga mati ba. Dagan. Dagan pak di mulino ka. Kani kuan na ko ni ha. Damaran ako ni. Pagkauman na ana man Midianites. Uy, sa mani. Ha? Hala, gipalibutan ta. Kaya nga tulog man. Ano, gikapoy, paabot. Ana, human, giana nila ang torch. Shing! Pagsiga, nahadog nila. Hala, kadagana nila. 300. Ana, pagkauman, ana pag yung trumpet. Nangalisang sila. Lisang lagi. Gapo kay drama mo, ni pinakagwapong drama. Dito ka na muraguan ba? Na action yun ba? No? Ing ana ba? No, pagkahuman, pagkaingon nila, ana, ug sa ilang pagmata mo na alimungaw, kisa may alimungawan. Kapag alawan, may nga, ay, nakasabi, mo, pataka na tagstorya. Pag alimungaw, nakulbaan sila, kuha sa sila mga sword, pak! Ang uman, pag uman niya, pak! Napinatyanay silang. Mga kauban na ilang napinatyanay, pak! Og, moto'y naitabo. Gihanga ko rin ko niya akong drama. Hallelujah. No, ingon pa rin. The Midianites woke up in confusion and panic, thinking they were surrounded by a massive army. They turned on each other with their swords. Sila rapod. So, God gave Israel victory without Gideon even fighting the battle himself. No! Unsa may pagtulo sa Ginoo kanato, God has not needed human strength to accomplish divine purposes. Remember, He used a sling and stone with David, a staff with Moses, and now a trumpet and torch with Gideon. God can use anyone and anything for His glory. Amen ba? No, grabe kaayo. Ma-amaze ka ba, no? Kinagmay na gudi ay. No? Ordinary si Gideon, 300 ka army, 2 apay trumpet. Mo na mo himuon. Kay muon ni ang lesson sa kids camp. No? Gideon's code, obey. God's way is the best way. Ipadala ang inyong mga anak. Advertisement sa ni. Kay pag drama naman yung advertisement, no? Ipadala inyong mga anak. 200 lang ang registration. Pamayad na mo dito sa likod. Pwede gyapon unya. Okay. Kay nag-impay na yung bayad. Unya na rin, magwalay sa ako dito na pabayad. Praise God. Kay murag na ulahi biya mi ani kay ang tanan dito WM Convergence, lista mga daughter churches, youth camp, lista. Ano gini lista sa kids ay, hala pastor natabunan. Oy kaloy, natabunan sige lang. Kay diya sa pagkatabunan diha na magkuan ang mga tanang pagtabang. Praise God. Amen. Hallelujah. So, victory comes through faith, not human ability. Amen. God's strength is greatest when we are the weakest. No? So, usay, magapanliok ang Ginoo sa mga pamaagi nga di kay nato masabtan. No? Dili kay ngano man Lord nga gialaw man nimo ni pero daog gihapon. And when God gets the victory, He alone receives the glory. Iya ang himaya mga igsoon. Praise God! Salamat sa Ginoo. Siguro na akay gipang atubang karon sa imuhang pamilya, financial struggles. No, maybe you feel outnumbered. Remember Gideon, the victory was never about the size of the army. It was about the greatness of God. If God is with you, you already have everything you need. So do not focus on what you lack. Focus on who is with you. Because faith is not trusting in your own strength. Faith is trusting in God's power. Atong palakpakan atong buhi nga Dios.
Praise God. Salamat sa Ginoo. Kanindot day sa story ni Gideon. Ang kaila palantaan ni Gideon. May pariyang Gideon ba? Ano good? Pariyang Gideon. Napabay pa study na. Pariyatang Gideon. Ako ra isa? 300 ganito si Gideon nga 135 ang kalaban. Ikaw ra isa. Ubanan sa tika sugod. Kasi mahadlok pa man ta. Gusto tag dagan-daghan ba? Uy, sige dagan-ta, magkuan, bisita. Pero pasalamat sa mga pastoral care do. Kani ato si Pastor Ryan na ba yung bisita? Sila Pastor Plura kani ato, pero karon daghan na kaayo. Unya, magputi ra ba na sila? Kay para cleanliness is next to. Kamo na isumpay. No, ana nindot magaampo. Daghan na nagaampo sa kisa may na bisitahan na sa pastoral care. Kisa may naganahan ninyo karon sa nindot kay mga bulak. Si Sister Julie Bear lang na sa una ang florist. Karon daghan na kayo sila. Oh, praise the Lord. Dili mi kabalo usay pag-arrange. Ina ana lang na. Heaven, man. Kabalo pa po ana heaven, man, earth. Ana pero pag abot diha nalibog ko kay naa pa man ini mga kilid sa mga mountain guro ni. Ana. So isa pa lang na. Ang mga usher sa una, gagmay pa lang, pero karon daghan na. Ang cooking sa una, pila lang sa kauupat, karon daghan na. Beautification. Ang Bible study, diha, duol pug mo diha, God. Paguman, ay lang idritso po skoino niya. Dirita ba? Pagtanaw na niya, puno na sila diha, handling Bible studies. O ang uban na karon, nagahimo na, naka-water baptism na. Praise the Lord. Ang mga teachers sa una sa life development process, gamay ra kayo, Pastor Lurit, Pastor Juna, ako ug si Pastor Ryan, karon sa isa ka klase tuloy maestra. Absinan pagkaduha, why make up? So karon daghan na. Ready na bata nga gamiton sa Ginoo? Ready na bata mo say yes? I say yes again. Yes. Again, pag iyong pagtawag, no. Yes, mga igsoon. Tanaway mong kaugalingon karon, anak ka sa Dios. Na kay potensyal. Gamiton ka sa Ginoo. Ipagawas na. Gamitan na mga igsoon. Kabalo ka nga naagyoy kadaugan. Kay ang Dios magauban kanato. Amen. Praise God. Ayaw i-underestimate ang pagkahimuon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gamiton ta niya maisuon na alang yun tayo willingness, obedience, no, diya sa Ginoo. The same God who transformed Gideon from a fearful man hiding in a winepress into a mighty warrior is able to work in your life too. All God asks is obedience, surrender, and faith. And when you place your life in God's hands, He can do more through you than you could ever imagine. Praise God. Akong giyangyo ang tanan sa pagtindog.